Magandang araw, Giants! Ito ang Pintig, an ERSAC Social Studies Club for UNESCO informational campaign for the upcoming 2025 national midterm elections. Kilala ang mga mag-aaral ng University of Rizal System Antipolo Campus sa katangian ng mga ito bilang mapanuri at tagapagmulat lalong-lalo na sa usaping pampolitika at panlipunan. Ngunit dahil sa paglaganap ng mga maling impormasyon sa social media, ay nasubok nito ang kayahan ng mga mag-aaral na tukuyin at suriin kung alin nga ba ang mga tamang impormasyon tungkol sa halalan, pati ang mga prinsipyong dapat panghawakan sa pagpili ng mga ibobotong kandidato, at ang kakayahan ng mga ito upang tukuyin at magkaroon na isang tamang pagpapasya. Kaya narito ang ERSAC Social Studies Club for UNESCO upang alamin kung ano nga ba ang pananaw ng mga URS Giants pagdating sa usaping halalan 2025. Kaya tara, samahan niyo ako. Election po ay proseso ng pagpili ng mga kandidato na ilalagi o itatanghal sa posisyon sa gobyerno. For me, yung election is yung pagtatalaga mo ng isang leader na makakatulong, ay sa tingin mo ay makakatulong sa pagpapaunlad ng bansa. Para sa akin, ng election is ito yung araw or time na kung saan yung mga mamamayang Pilipino is nagsasama-sama or nagtitipon-tipon upang bumoto ng kandidato na sa tingin nila is karapat-dapat na mamuno sa bansa natin. Siyempre yung trustworthy and maliban doon yung hindi lang sa basta salita yung ginagawa and hindi lang yung mga yung nakapost is mga eme-eme lang. Ayan, so syempre ngayon po, mahirap po talagang pumili ng kandidato at marami po dapat talaga tayong i-consider. So, yung mga katangian po is syempre po yung may malasakit po, hindi lang po sa sarili niya, kundi po talaga sa nasasakupan at malinis po talaga yung intention. And of course po, yung may background po, yung may mga experience, ganyan, yung mga may credentials po. Una sa lahat, may advocacy. At alam din yung kung ano yung gusto nila or tarang gusto nilang itama at gusto nila para sa botante nila or parang constituents kumbaga. Kasi marami sa mga marami sa mga politiko ngayon yung tumatakbo lang sa election, pero wala naman talaga silang will or parang gusto para sa mga mamamayan natin. Kumbaga, ginagamit lang nila yung influence nila para lang sa pagkuha ng kaba ng bayan. Ganun. Una sa lahat, naghahanap po ako ng mga impormasyon na sa tingin ko ay reliable at mapagkakatiwalaan tungkol sa kanila. At kapag nakita ko yung mga impormasyon, syempre may fact-checking. Kasi hindi naman pwedeng pag nakita natin yung information na itong tumatakbo na to ay mabait, matulungin, ay paniniwalaan natin agad. Kailangan may fact-checking, itingnan natin yung background, yung character. So syempre, una-una po dyan is yung fact-checking. Syempre po, laganap po talaga yung mga fake news sa ngayon and yung mga maraming opinion. So yun nga po yung sinabi ko po kanina, of course po yung backgrounds po nila, yung mga credentials po nila, and yung mga sources po na tama na nagpapakita po ng mga kandidato and yung mga ginagawa rin po sa mga kandidato. Di ba po kunwari sa may TV na may mga debates po sila, ganun. Katulad din sa sa pag-check mo ng mga friends mo. So dapat tinitignan mo muna kung ano yung mga katangian nila, kung ano yung mga good attributes ng mga kandidato bago mo sila. Mahalaga yung pagboto kasi dito nakabase yung magiging mangyayari sa bansa natin. Kasi kung bumoto lang tayo na hindi natin iniisip ano yung kalalabasan niya or ano yung magiging consequences niya, is talagang lulubog tayo. Parang katulad ngayon, yung mga workers, yung sweldo nila mababa. So, tapos ang taas pa ng cost of living natin. So, hindi nagiging balance na parang mas lalong naghihirap yung mga mahihirap.
ayun nga po, pinakamahalaga po to kasi bilang isang kasapi ng isang bansa, kailangan mo makilahok and kailangan mo makipag-participate sa mga ganitong mga ganitong gawain kasi po kailangan mo pong makiisa para magkaroon ka po ng ng ambag man lang rin sa lipunan na mas maganda na pumili ka ng ng mas qualified na kandidato po. And syempre, mas nakakatulong po ito na makiisa tayo, lalong-lalo na po sa mga kabataan na sobrang na po ngayon mag-isip, and halos lahat po ng sa may survey is parang yung mga kandidato na like sila Chel Jokno, sila Bam Aquino, ayun po yung mga parang gustong-gusto ko po talaga manalo, and yung halos lahat po na nag-advertise po nun or nanghihikayat na iboto siya is yung mga kabataan po. So kaya parang sobrang halaga po talaga para sa akin yung pagboto po. Yun po. Dapat maging bukas tayo sa loobin ng bawat isa. At gusto ko lang sabihin sa mga kabataan na keep up, tama yung ginagawa ninyo. Kasi nga, syempre, ngayon, hindi naman porket mas bata ka sa kausap mo or mas younger generation ka, wala ka ng pakialam or wala ka ng karapatan sa kung sino man yung mananalo or sino man iboboto ng karamihan. Kasi part ka ng society at dapat may boses ka rin. Hindi lang yung mga mas matatanda sa'yo ang may karapatan na magbigay ng saloobin. Ikaw rin. Ang masasabi ko sa kanila, sayang. Kasi una sa lahat, yung karapatan na yun ay may malaking bahagi bilang isang Pilipino. Dahil sabi ko nga, tayo yung magiging landas o magiging daan sa kinabukasan na sa magandang bukas. So, kung yung opportunity na yun at yung karapatan mo na pagboto ay binabaliwala mo at hindi mo iniisip, ay maaaring ikaw pa yung maging sanhi at maging dahilan ng pagkasira ng ating bansa. Lang, siguro mag-search talaga tayo. Mag-search kasi hindi dahil sa unang search natin is nakita natin na ito nga yung mga mga natapos, yung mga plataforma, pero yung background naman is hindi align sa naging pinapakita nila, doon tayo magkakaroon ng problema. Yun lang. Masasabi ko lang maging mapanuri. Dahil sa panahon ngayon na laganap na yung mga fake news at yung mga hindi kapani-paniwala at hindi reliable na mga data at information sa social media ay malamang sa malamang ay nabibihag tayo nun at nagiging tayo biktima ng mga yun. At huwag nating hahayaan na tayo yung maging dahilan kung bakit hindi magiging maunlad ng Pilipinas. Dahil lamang sa isang boto, maaari na tayong masira. Ayun lang, first is maging matalino sa pagboto at sa pagpili ng dapat na ihalal, and second is maging mapanuri sa mga dapat na iboto in election. Ayon sa pag-aaral ni Mendoza noong 2020, lumalabas na isa sa suliranin ng Luzon ay ang paglakas ng political dynasty. Ito ang struktura ng pamamahalan kung saan ang magkakamag-anak ay sabay-sabay na nanungkulan sa isang termino. Ang mga lugar na may 2 hanggang 5 magkakaanak ay tinuturing na teen dynasty. Ang mga lugar naman na may 6 hanggang 8 ay tinuturing na fat dynasty. Samantalang ang mga lugar na may 9 at higit pa ay tinuturing ng severe case o obese. Lumalabas din sa ilang mga pag-aaral na ang political dynasty sa Pilipinas, partikular na sa bahaging Luzon, ay tila predatoring namumuhunan sa kahirapan ng mga mamayan. Ang katwiran ng mga kasapi dito sa political dynasty ay ibinoto naman nila kami. Samantalang ang tugon naman ng mga mamayan ay wala naman daw silang ibang pagpipilian. Mula rito ay mapapansin na ang paglakas ng political dynasty sa Pilipinas ay dahil na rin sa kakulangan ng voters' education. Ayon sa pag-aaral ni Rivera at Salamante noong 2022, lumalabas na karamihan sa mga botante ay kulang o walang sapat na kaalaman tungkol sa karapatan nilang bumuo at maglungsad ng mga bagong policy. Kaya umaasa na lamang sila sa mga ibinoboto nilang kandidato. Dito, matapos ang botohan, ay pinauubay na lamang ng ilan sa mga botante ang kanilang karapatan sa pagbuo ng mga bagong polisiya. Ngayong dapat makibahagi at makiisa sila sa pagbuo ng mga bagong polisiyang ipinatutupad dito sa bansa. Ngayong nalalapit ng muli ang halalan, narito ang ilan sa mga batayan na maaari nating gamitin upang siyasatin ang mga kandidatong ating boboto.
Sa ating responsableng pagboto, maaaring magmula ang pagbabago at ang pambansang kaunlaran na matagal nating minimiti. Ngunit hindi lang ito tumutukoy sa kaalaman nating mga kabataan, kaugnayan ng mga prinsipyong dapat panghawakan, lalong-lalo na sa pagpili ng mga ibabotong kandidato. Sa makabagong panahon, hinahamon din tayo na hindi lang maging isang mapanuri, kundi maging tagapagmulat din para sa ilan sa mga kapwa natin na nanatili pa rin saradong isip o di kaya may kakulangan sa kanilang halaman tungkol sa tamang pagboto. Sa pamamagitan ng pag-alam sa mga pananaw ng ating mga kapwa mag-aaral, ay maalala at maunawaan natin ang tungkulin at maging ang tunguhin nitong mga obligasyon natin dito sa bayan. Kaya tandaan na maging #mapanuri at #tagapagmulat ngayong halalan 2025. Muli, ako si Andrea May Cirilo na nagpapaalala na gamitin at alamin ng wasto ang inyong karapatan sa pagboto ng may masidhing pag-iisip at pananagutan. Maraming salamat! Maging mapanuri at tagapagmulat. Maging mapanuri at tagapagmulat. Maging mapanuri at tagapagmulat. Maging mapanuri at tagapagmulat. Maging mapanuri at tagapagmulat ngayong eleksyon. Pilipinas, iparinig ang ating tinig. Pilipinas, makiisa at makibahagi. Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang. Pilipinas, ingatan ng bayan. Saan mang dako ng Pilipinas, sari-saring kultura. Isang himig, isang awit, alang-alang sa ng bayan. Dapat lang isipin at paghandaan ang halalan ng kinabukasan. Pilipinas, iparinig ang